kanina na-mention ninyo, 'di ba, na nung nandun kayo sa bintana, nung may narinig kayong putukan, sinabi ni Senator Pia, huwag kayo sa bintana. May idea po ba si Senator Pia of what's going on? Wala, nandun kami kasi sila. Ang unang ginawa nila, di ko alam kung sinong naunang tumawag, si Senator Loren o siya. Tinawag nila si NBI Director Matibag. So, naririnig ko kasi magkakatabi lang kami, tsaka malalakas ng boses, may ninenervyos na rito. Sabi niya, may mag-ano rito, ba't merong NBI dito? Ba ganito, ganyan-ganyan. Ano, pwede ka bang pumunta rito? Ma'am, sabi niya, wag mo ko sigaw. So, nagkaroon ng yan lang ba sasabihin mo sa akin na huwag kami sigaw? Hindi mo ba nalalaman kung ano nangyayari there? So, sir, what exactly happened po inside the Senate last week that led to the sudden change in leadership? Eventful 2 days. Oh, One is a yes. Monday and one is a Wednesday, Oo right? nga po, change of leadership and then... Yung Monday, ako hindi ko alam ang magiging resulta talaga because we met Sunday night yun eh. So, Lunes kinabukasan. Okay. We were not hopeful. At least ako, kasi hindi ko naman lahat alam kung ano yung mga dynamics within. No? Basta I said to the group, kasi 12 kami eh. So, with 12, you cannot do anything much. Except for the plan B, which is supposed to... Kunyari, hindi namin makuha ang 13. 12 lang kami. What we can do is to just declare all chairmanship positions. Chairman. Beka. Ganun lang. Sabi ko, wala rin yan eh. Away-away lamang yan. Debate-debate, kasi ganyan. But you talk about the country, walang masyado para sa bansa. Tayo-tayo lang away-away. Kasi nga, can you imagine yung puro na lang awayan? Ako dito, ako dyan, ako dyan, ako dyan. I was really hoping that somebody should provide the 13th vote. No? Kaso, ako naman, pinamimili na, hindi ko nasasabihin yung isang pinagpipilian. Ano? At ang isa ay si Senator Bato. Sabi ko sa kanila, lumalalim na ang gabi, sabi ko, uwi na ako kasi akong pinakamalayo yata rito eh. I do not peg our hope dito sa isa, with all due respect. Dito ako kay Senator Bato, but I am not selfish. I know the peril, I know the danger that it will take. So wala naman akong inkling na may mangyayari. Pero but I thought, sabi ko, ito lang talaga ang magbibigay sa amin ng victory, if ever. So umuwi na ako, sa pag-asa ko na 12-12 lang talaga yun. Until, surprise of all surprises, bigla siyang dumating na talagang yung pag gano'n yung gano'n. Kaya ako unang nakatayo eh, napayakap pa ako sa kanya because I was not really expecting that. Kita nga, sir. Yun na nangyari. So, Hinahabol pala siya. duguan nga, sir. Yung pag gano'n niya sa akin, wasak itong, talagang bakbak ito. Ito may ano rin dito, dalawang ano niya. In trying to dispel. Struggle siya. Sir, nung shooting incident, nandun pa kayo sa Senado? Nandun ako because we were made to stay a little bit longer. Sabi kasi ni SP Alan, guys, if you can still stay, kasi I was informed that the articles of impeachment is already being, is on the way, yung magdadala sa atin. O sige, sabi namin, hintayin natin. Kaya so, para ma-brief na rin tayo ng staff on how to go about this initially. So nandun kami, dumating yung magbi-brief sa amin, yung wife ni COMELEC Chairman George Garcia. Siya, stop siya doon eh. Oo nga pala. O di nag-uumpisa pala. Nag-uumpisa na gano'n na. Ano ba yun? Akala ko yung festivity na may Firecrackers. fireworks. Kasi malapit kayo sa mall. Tapos di, isa pa ako sa usyoso na ginanong ko yung curtain. Nandun kami sa office ni SP sa second floor. So ginanong ko. Nung merong nagsabi pala, may namamarel, sabi ni Senator Pia, hey, stay out from the window. So, umupo na lang ako. Sabi ko, maraming pagkain naman, kakain muna ako kasi mag-alas 8 na eh.
ng gabi. Yun ang nangyari. So, bakit puro minority lang po yung, majority na ngayon? Puro kayo lang po yung nandun, sir, no? Wala po yung minority. Kasi pagka majority caucus, siyempre hindi na rin sila Caucus pala yun, sir. It was supposed to be originally all members caucus. Kaya lang it turned out to be majority na lang. Dahil nga mayroong mga ibang dynamics na pag-uusapan. That includes the Chairmanship. hindi pa yon yung impeachment para yung magbi-brief muna. Yes. So, pero ang nakakapagtaka doon nung bago kami mag-briefing, tumawag na yung mga staff ko. Usually kasi sa Senate, pag yung senator nandun pa, yung mga staff nandun pa rin. Oo. So ako, I try to maintain na sana, wag akong magtagal. Naawa naman ako sa mga staff ko. So sabi ko sa kanila, baka magtagal to ah. Yes sir, okay lang, sabi. Tapos nung, siguro mga 7:10, 7:15, tumawag sa cellphone yung isa, yung head ng legis namin. Na-detect ko kaagad sa boses niya na medyo nanginginig siya. Sabi ko, what happened? Sir, pinauwi na po kami. Sino? Basta po may tumawag dito na kasi po I think Senator Bato sabi niya was unable to get the TRO. So baka ngayon po pipilitin ng NBI na ang dami na pong NBI doon sa kabila. So may nagsabi po sa amin magsuwi na. Kasi sige, umuwi na kayo. Sabi ko, ako thinking na ano ba ito? Hindi ko pa rin alam kung ano Pero nangyari. prior to the shooting po yung sinabi nyo na tawag ng staff nyo po. Prior to that. Kaya may idea na po sila na Sabi, may nung tinatanong ko, mangyayari. sinong nag-CR? But ako, hindi ko nga alam. So, somebody must have told them na, umuwi na kayo. Wala naman akong gustong isipin na yung kabila ang nagsabi nun. But, sino magsasabi na andun kami lahat? Wala naman kaming alam. Chairman kayo ng dalawang committee ngayon, Justice tsaka Public Services. Sir, una tanungin ko, bakit hindi kayo sa BRC? Tumanggi daw kayo. Yun ang lumalabas sa social media. Hindi naman. Sabi ko, I defer to the better judgment of the Senate President, knowing that the VRC is still undergoing a process. Kasi, alam mo, aminin man nila o hindi, ito yung pinakahihintay nila. Kasi ang daming mga usap-usap dyan. Hindi kayo magtatagal dyan. So, somebody floated that idea na ganito. So, I believe na yung judgment ni SP Alan, sabi ko, ikaw nang bahala dyan. It's your decision. Sabi niya gano'n. Sabi ko, Na-disappoint ba kayo, sir? No, not at all. Kahit na halimbawa, member lang ako doon, really, Trixie. Gagawin ko pa rin yung gusto kong gawin. Wala namang... Hindi kailangan chairman kayo. Hindi ako kailangan maging chairman. Siguro magbabago lamang doon yung agenda natin kung yung mga priorities lang. Pero nanatili pa rin kayong active kahit hindi na kayo chairman nun eh. Nung right after, So, wala na nagka-shake up. wala na nga ako doon. Nasa minority na ako. Pero nakita nyo naman, hindi naman Hindi ako... na kayo tumigil. Hindi ako tumigil talaga. Di lalo na ngayon. Di lalo na ngayon. Yes. Pero sir, you were talking about the dynamics kanina di ba? Ano po ba yung dynamics ngayon talaga sa Senate? How different is it from the Hindi previous ko- leadership? Hindi ko alam how the events will eventually unfold. You must realize that this is the only takeover so far. Correct me if I'm wrong, Trixie, but this is the only takeover that has no blessings from Malacanang. Ay, oo. Nawala si SP Migs, nawala si SP Cheese, hanggang sa ngayon nawala si SP Andy, nawala yung puro alam nila yun Puro Ito surprise po. You're saying na ito talaga supported. came also as a surprise to Malacanang. Kasi nga sa ngayon, ang alam ko, wala naman basbas si SP Alan sa Malacanang. I believe correct. Malacanang has in mind for somebody else, no? Kaya lang, yun nga nang nangyari. Ano magagawa natin? Kaya, minuto parang akala mo, tatagal ba kaya ito? Ganyan. Sir, bilang chairman ng Public Services, ano yung priority bills natin? Ang laki kasi niyang sinasakop niyan. Ang gusto ko sana, makita ko muna lahat yung mga nakalatag. Kasi, nandyan yung
Actually, malaking ano yun talaga yan. Ang daming... From transport to TV, water, Oo, to ano, di ba? andyan Ang na. laki ng sakop ICT, nyo. yung mga utility. Marami talaga yan. Kaya gusto kong aralin yung priorities. Kasi ang pinag-uusapan dyan, ang daming mga batas na magaganda tungkol dyan. Karaniwan, yung batas na ipasa namin. Pero sa implementation, sumasablay doon eh. Sir, halimbawa, yung electric vehicles, may tulak ang Malacanang, priority daw ang EV. Hindi ko alam, sir, kung napag-isipan nila ng maigi yun. Ano sa tingin ninyo? Nakita niyo na ba yun? No? Ang dami, oo. Ang problema, puro ganun lang. No? Yes, sir. Puro start. Kumbaga sa kotse, alam mo, pag in-start mo yung kotse, bago ka magpatakbo, alam mo na yung plano mo, saan ba ako pupunta ngayon? Reactionary po. Minsan. Hindi, yung gusto lang, start lang gano'n para may makita na merong napasimulan. Pero sa katotohanan yan, ang pinag-uusapan natin, paano mo palalakarin ito? At ilan ang sasakay na tao dito na may benefit dito hanggang sa makarating ka sa direction na pinupuntahan mo. Wala. And that will not be covered by the implementing rules and regulations. Isa pa yan. Eh kung minsan nga, yung implementing rules, hindi ko malaman. Minsan ito yung mother law. This is the enabling law. Akalain mo naman may papasok pang, may ilalagay dyan na, ewan ko, minsan, No, taliwas sa batas. corporate interest na yun. Sasablay dun siya sa mother law. Bilang si Trix, abogado ka ba, really? Hindi po. Si Trixie, alam niya to na yung implementing rule, dapat talagang swak siya dun sa mother law. It cannot go higher than the Kaya law. nga po enabling, di ba po? Kaya nga, parang ang kanyang function mapabilis lang ang implementation. Pero hindi siya dapat tumayuwas. ano doon, hindi siya dapat na sobra doon sa nilalayo ng batas. Or taliwas. O taliwas, ganyan. Pero, sir, parang dumami. Ibig sabihin nun, marami ang oversight committee hearings natin pagka may mga nahuhuli tayo ganyan. Halimbawa na lang. May 2 years na lang, no? Napagod si sir. Halimbawa na lang, yung energy. Yun. Yung energy, nung kami pa nila SP Cheese, sabi ko, pwedeng bigay nyo sa akin yung energy kasi I have twin bills na inaakala ko na talagang pantulong yun. Yung una, gusto kong alisin lahat yung mga ayu-ayuda. Napakarami niyan eh. Meron kang AX, meron kang tupad, meron kang maip, naging maipip na ngayon, meron kang purpose. Ang dami nun. If you total all the ayudas in 1 year, alam mo, mag-a-average siya ng 250 billion pesos per year. Sabi ko, sa dami ng mga social and economic interventions na yan, wala namang study na talaga nagpapatuloy na yung targeted population ang kinapupuntahan yan. At kung nagkakaroon ng difference sa kanilang buhay, ang maraming instances na nakikita namin, yung corruption within the system. Merong exclusion error sa listahan, merong inclusion error, hindi ma-verify si ganito. So katapos-tapusan, hindi talaga natatarget yung population that the ayuda is supposed to achieve. So sabi ko, palitan natin yan. Kaya meron akong binya, lahat ako ng lahat ng households na nagkukonsume na no less than 200 kilowatt hours per month, yan ang subsidized, pababa. Regardless of kung senior o hindi. Basta wala na yung ayuda ngayon. So, magkano lang yan? Sabi ko, baka hindi pa umabot sa 100 billion yan. Tapos walang Nakatipid ka ng 100. Diba, sir? Walang pangalan. Wala, so, walang because, patronage politics. households. Kasi targeted siya eh. Ang matatarget dito, about 5 million poor households. So, ranging between 25 to 30 million poor Filipinos. Walang corruption because direkta sa kanya. Wala nang EPAL because subsidized, direct subsidy. Kung minsan baka maganda pa nga na walang pangalan eh, 'di ba? Kaya Kasi gusto at ko least makuha yung energy. Mas objective ka. Ngayon, yung energy, yung law, yung EPIRA, kung mapapansin mo, meron siyang JCEC na tinatawag. Ito yung Joint Congressional Energy Commission.
It's a powerful commission. Combined dito yung House of Representatives and the Senate. Dito pa lang meron ka nang makukuhang mga reforms kung talagang tutusin na hindi man lang na-activate. Sa ngayon magwa 1 year na kami. It has not been activated. Ito ngayon ang ipapaalala ko sa kanila. And the other measure, yung inaalis ko yung 12% but ang kumakalaban sa akin yan is DOF. So, bata yung pinadala nila. So, next time sabi ko, we will meet again. I want you to prepare a simulation because I have a simulation. Okay. So, gusto ko ganun ang mangyari. So, meanwhile, sa Justice Committee, ano sa tingin ninyo yung una ninyong haharapin? Sa Justice, kung hindi mapupunta sa Blue Ribbon yung mga nangyari, I want to investigate. Ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Senado. Palagay mo lang na valid yung warrant of arrest ng ICC. Na sa aking palagay ay hindi talaga valid. Kailangan ba namang pasukin ng House of ang Senate? At ang nakakabahala dito, nung magkakausap-usap kami, immediately after the takeover, kakausap kami nila na SP Soto. Sabi ko, Chief, nung mga akong sineserve ang warrant of arrest, pinakita sa'yo yung kopya. Hindi, sabi niya. Hindi mo nakita. Hindi, sabi niya. So, sa naisip ko lang, ba't mo sinabi na makipag-coordinate kayo sa OSAA? Do you think it is lawful to implement the warrant of arrest order within the premises of the Senate? He could have said na, wag naman dito. Do not desecrate the grounds of Congress, of the Senate. Sa labas na lang kayo. Bahala kayo. I have nothing to do with that. I am the President of the Senate. I need to protect the dignity and integrity of this institution. Yun lang naman ang expectation ko. So, nung sinabi niya na, okay, you coordinate with the OSAA. Senator Bato is an incumbent senator. Without even looking at the validity, whether it is valid or not, gagawin mo kagad yun. Yan naman. Yung kanina na mention ninyo, 'di ba, na nung nandun kayo sa bintana nung may narinig kayong putukan, sinabi ni Senator Pia, wag kayo sa bintana. May idea po ba si Senator Pia of what's going on? Wala, nandun kami kasi sa ang unang ginawa nila, di ko alam kung sinong naunang tumawag, si Senator Loren o siya, tinawag nila si NBI Director Matibag. So, naririnig ko kasi magkakatabi lang kami, tsaka malalakas ng boses, may ninenervyos na rito. Sabi niya, may mag-ano rito, ba't merong NBI dito? Ba yan ganito, ganyan-ganyan. Pwede ka bang pumunta rito? Ma'am, sabi niya, wag mo ko sigaw. So, nagkaroon ng yan lang ba sasabihin mo sa akin na huwag kami sigaw? Hindi mo nalalaman kung ano nangyayari. Do you have an idea kung ano yung nararamdaman namin? So, siyempre, wala man kaming alam, nagkukukus lang kami. Actually, sa vlog yun no? Sa vlog ni Senator Cayetano, ni SP, nakikita natin si Senator Pia sa background na talagang takot na takot siya. And she was concerned not only for herself, but also for everyone. Mas malapit kasi. Tsaka yung staff niya. Pero, sir, nasa second floor kayo na nagmi-meeting. So, rinig ninyo. Naririnig namin, kaya nga ako nakiusyoso rin sa bintana. Stay away from the window, please. Sabi pa niya. Kasi nagpanik na siya. Nagpanik na rin Ang sinasabi, sir, ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Ayun na yung reaction ni sir. Lahat na i-connect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. So kahit nagtatago si Senator Bato, hindi siyang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para ma-dismiss. Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. Para lang hindi matuloy ang impeachment. But that's not the point.
ang ano kasi, pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa, where is the connection there? Sir,